Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa pakikisali pa sa pagkakalat ng hate ni Ogie Diaz mga kakimpaw kay Kim Chu. Ayan, dami ko ng problema ngayon mga kakimpaw. Bigat pinagdadaanan ko tapos biglang gaganito dadagdag pa si Ogie mga kakimpaw. Ano? So pag-usapan nga natin yan. Pero bago pa ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify. Tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat. At ngayon naman, magbasa po muna tayo ng isang comment mula sa ating subscribers na nakatutok araw-araw. So mula po kay Ma'am Cha Soriano, magandang hapon sa inyo at maraming salamat sa pagkokomento at pagbibigay ng opinyon hinggil po sa mga nangyayari ngayon kina Kim and Paolo. Sabi niya rito, 61 na ako. Kim Pao lang ang gusto ko sa lahat ng love team. I'm number 1 fan ni Kim Pao. Ayan. Parehas tayo Gandara. Nawawala ang aking stress dahil sa Kim Pao. Yung mga bashers, huwag ng pansinin dahil lalo lang silang happy at lalo pang mga asara. Kasi yung mga taong ganyan, pinanganak na yan na may mga toxic na pagkatao. Ang sa akin, bahala na ang Diyos sa kanila. Kakarmahin sana yung mga yan. At ano po yun? Tuwing naman? Ano po yung tuwin naman? Totoo naman siguro yun. Totoo naman kamukha ni Jug si Raisa. Yung mga bunganga nila, yan ang mga retokada at retokado. Thank you so much, Miss Cha Soriano. Magandang gabi ulit sa inyo. Pag-usapan nga natin yan. Kasi ang daming nagsasabi na nilalait ni Kim si Raisa. Iniinsulto at sinasabihang pangit si Raisa Mi. Ganito kasi yan mga kakimpaw. Sinabi ni Kim na kamukha ni Raisa si Jugs. Ngayon, may sinabi ba dong pangit? May narinig ba kayo dong pangit? May sinabi ba si Kim Chu na ka-insulto? Bakit kapag kamukha ni Jogs, kapag kamukha ni Raisa, ka-insulto na ba? Diba hindi? Ano ngayon kung kamukha ni Raisa si Jogs? Ano ngayon kung kamukha ni Jogs si Raisa? May masama ba doon? May sinabi bang pangit si Jogs? May sinabi bang pangit si Raisa? Wala naman, diba? Ano ngayon kung kamukha nga? Ayan. Kayo nga, halos magkanda dapa-dapa na magkaroon lang kayo ng kamukhang artista, di ba? Lahat tayo mayroon pong mga kamukha. Nagkataon na kamukha ni Jug si Raisa. So, masama bang sabihin yon na kamukha ni Jug si Raisa? Actually, dapat si Jugs nga yung masaktan. Di ba mga kakimpaw? Kasi si Jugs yung pinagtatawanan. Hindi naman si Raisa. Pero bakit ganon? Di ba mga kakimpaw? Ang OA yan, ang reaksyon na hindi naman kay Kim nanggaling yon. Hindi naman kay Kim ay may nagsimula na kamukha ni Jugs si Raisa. Hindi rin naman si Kim ang unang nagsimula na gawing biro, laging isama sa si Raisa sa kanilang show, 'di ba? Pero bakit si Kim? Bakit si Kim yung pinagtutuunan nila ng pansin? Anyway, agree po ako sa sinabi niyo, Miss Cha Soriano, na talagang may mga taong ipinanganak na talagang ganyan. Na toxic talaga mga kakimpaw, no? Na makitid ang utak. May mga tao talagang ganyan at hindi na po natin mapipigilan. So, pag-pray na lang natin at hayaan po ang karma, ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Kasi we can control talaga mga kakimpaw Sinusubukan natin na magpaliwanag, na i-please ang lahat, pero hindi talaga kaya mga kakimpaw. Wala na tayong magagawa doon. Anyway, dumako naman tayo dito sa sentro ng ating update ngayong gabing ito. So, pag-usapan na nga natin ang tungkol po dito sa pakikisali ni Ogie Diaz sa issue ngayon.
pinapalaki po ni Ogie Diaz at parang nakikidagdag pa ba sa pagkakalat ng hatred kay Kim Chiu, ganyan. So, mas lalo tuloy nadadagdagan yung hate ng mga tao kay Kim. Kasi lumalabas na sa kwento po ni Ogie Diaz, lumalabas po na si Kim Chiu po ay mayabang, mataas, hambog, ganyan, na yumabang na talaga. So lumabas kami dahil binati namin si Vice ganda. Chinika-chika namin sa dressing room niya. So paglabas namin, naabutan nga namin, nagpipictorial sa labas. Mga 1 metro, nagkatingin lang kami ni Kim Chiu. So akala ko mag-hi or ano. Siyempre meron kaming konting misunderstanding eh. So nung nagkatingin lang kami, out of the blue, nasabi niya, buti naman pinapasok kayo. Ay? Sabi? Ganoon? Anong expression ng mukha? Yung mukha na ano, yung alanganin na nakangiti, alanganin na nakasimangot. Oh. So ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Sabi ko, bakit bawal ba? Sabi ko. Ay. Oo, so pumasok na siya sa dressing room niya. So, nung paglampas namin, taka si Mrs. Sabi niya, bakit ganun sinabi ni Kim Chiu sa'yo? Sabi ko, hindi ko rin alam. Bakit pwede naman akong deadmahin? Ba't nag-dialogue ng buti pinapasok kayo? Parang sandali. 1990 siya, pinanganak. 1992, nagtatrabaho na ako sa ABS-CBN. So, yun yung pinupunto niya dito mga kakimpaw. Napanood yun na yung video, di ba? So, ang sinasabi nga niya, si Kimi parang mapagmataas na. Sinasabi niya na mas nauna siya kasi 1990 siya pinanganak pero 1992 nagtatrabaho na siya sa ABS-CBN. So, parang ibig niya sabihin doon, anong karapatan ni Kim sabihin na buti pinapasok siya sa ABS-CBN? Mas nauna siyang nagtrabaho doon para sabihan ni Kimi, etc. Ganyan. So, yun yung hindi niya nagustuhan mga kakimpaw. Okay lang naman daw sana na hindi siya pansinin, deadmahin na lamang, na wag na siyang batiin kung hindi talaga gusto. Pero yung magsabi ng ganun, parang yun yung nakapagpa-off sa kanya. Di ba sa kanya naman po nanggaling na meron silang misunderstanding? Sabi niya dito, I don't like, samantala sabi naman dito ng isang casual netizens, I don't like Kim Chiu, but pushing your 70s and using a public platform just to undermine someone else on a day-to-day basis, isn't it a good look? Respect has no hierarchy. It isn't owned because of seniority or longevity. It's earned by how you treat others. Period. Grabe, totoong-totoo mga kakimpaw. Puntong-punto mga kakipi. Ang respeto talagang ini-earn po yan mga kakimpaw by how you treat others. Hindi yung basta ka nila magde-demand porke ikaw yung nauna. Pwede ka nang magyabang mga kakimpaw, di ba? Ano ngayon? Ano yan? Senior card, gumagamit ng senior card, mga kakimpaw. And napaisip lang din ako, mga kakipi, kasi di ba, sinasabi po niya noon, actually, nung pumutok po ang Kimpaw, panay po siya papuri. Dami niya pong sinasabi kay Kim Chiu, na idol daw niya, gustong-gusto niya tambalan ng Kimpaw, etc. Ganun-ganyan. So, ano po ang lahat ng yon? Di ba mga kakimpaw? Wala na. I mean, ano yon? For the views, for the clout lamang. Hindi totoo. Sumasakay lang sa hype, mga kakimpaw. Ganun ba yon? Kasi, di ba, ang buong akala ko kasi, lang, hindi lang talaga siya gusto ng mga KP fans. Pero okay naman na si Ogie magsalita kay Kim Chiu. So, lahat ng yon wala talaga. Para lang maano si Kim, makuha ulit. Kasi in demand, ganyan. Para baka malay mo, makapagpa-interview. Kaya pala hindi rin po kinukuha na or magpa-interview si Kimi sa kanya. Di ba mga kakimpaw? Buti na lang hindi talaga nagpadala din si Kim sa mga papuris niya nitong nakaraan kasi kilala na niya si Ogie Diaz mga kakimpaw na so masakay lang, ganyan.
So, malakas ang radar ni Kim Chiu, di ba? Alam po niya yung kung sino yung totoo at sa hindi. And talagang hindi rin po marunong makipagplastikan si Kim Chiu, no, mga kakimpaw. Sobrang totoo lang talaga ni Kim. Once na ginawan mo nga rin siya ng masama, di ba, mga kakimpaw, gawan mo siya ng issue, X ka na sa kanya. So, kahit ano pang pa-sugar coating mo, China, wala na. Nawala na yung tiwala ni Chinita Princess. So, I hope talaga yung kay Bella, mga kakimpaw. Kasi, parang si Kim Chiu yung tipo ng taong hindi na pinagbubuksan pa ng pinto yung mga taong nanakit po sa kanyang damdamin. Once nanakit po sa kanyang damdamin. Like, yung ex niya, di ba? Ex na yun, tapos na yun. Di rin niya ulit pinagbubuksan ng pinto. Yung mga peke sa kanya, and ito, si Ogie, kahit pa nagkaroon sila misunderstanding, di ba daw? Tapos, itong nakaraan, panay-puro siya kay Kim, na ang galing, sa linlang, ganyan-ganyan na, na idol niya, Kim Pao, ganyan. Hindi nagpabola si Kim. Marunong kumilatis ang tao si Kim Chiu. So, X na talaga. Hindi po madaling mabola. Kaya pala sabi ni Kim noon na, hindi siya laruan para bulahin, mga kakimpaw. Meaning, matalinong tao talaga tong si Kim Chiu, no? Hindi po nagpapauto, mga kakimpaw. Anyway, dahil sa kwento niyang yan, kay Kim Chiu, mga kakimpaw, sigurado gagamitin po yan ng mga bashers. And sasabihin, mayabang na talaga si Kimi. Mayabang talaga si Kim Chiu. Kakarmahin din yan, etc. Kasi yan yung ngayong sinasabi nila kay Kim. Ang yabang daw. Ayan, minamaliit si Raisa, ganyan. Tapos ngayon may pagganyan si Ogie, di lalo nang gagatong, mga kakimpaw, lalo nang lumalaki, lalo nang kumalat ang hatred kay Chinita Princess. Anyway, dumako naman po tayo dito sa mangiyak-ngiyak na Chinita Princess sa post po ng isa pong Kimpaw fan. Sabi kasi dito, wow, this is a first for me to see her other sisters supporting her. It's so touching, even if some are kind. Others have been given the chance to show you their support and love. And naparipost nga po si Kimi dito. Sabi nga ni Kim, yes, this is so nakakapaluha daw, mga Kimpaw, based sa kanya pong emoji. So, mangiyak-ngayak nga si Kimi. Kasi, di ba, after everything ng pinagdaanan niya, andyan po, kikita natin sa Ate Twinkle, for the support po talaga sa kanya, si LJ, and the rest of her family. Iba pa niyang mga kamag-anakan, mga kakimpaw. So, opening soon na nga po ang bago pong pop-up store ni Kimi sa Zamboanga. Yan, makikita nyo, ang laki, di ba, mga kakimpaw? Anyway, hanggang dito lang po man ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.